Pansinin bago panoorin, ito ay isang video ng nobelang may mga larawan, kaya ang mga imahe ay maaaring hindi tumugma sa nilalaman ng audio. Mag-focus sa mga kapana-panabik at kawili-wiling detalye ng kwento. Sana'y masiyahan kayo sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring bigyan ako ng isang like at mag-subscribe sa channel. Gayunpaman, ang layunin ni Yeming sa pagtatatag ng Never Begs Tavern ay hindi para kumita ng pera, kundi para makahikayat. Personal siyang sinalubong ng 3 Grandmasters. Bagamat nitong mga nakaraang taon ay marami siyang nagawang kasalanan sa hindi mabilang na mga makapangyarihan, ang Never Begs Tavern ay patuloy pa ring umuunlad ng maayos. Ito ay dahil pinagsama-sama na nito ang maraming mga piling tao, at walang sino man ang gustong galawin ito. Walang anumang formalidad. Direktang nagtanong si Yeming tungkol kay Fengshi. Nasugatan si Fengshi, ngunit ang Never Begs Tavern ay walang balita tungkol dito. Kaya, ang 3 Grandmasters ay humingi ng tulong sa ilang mga taong may maraming koneksyon. Nag-alok ng pabuya. Hindi nagtagal, may isang taong bumalik na may balita. Ang nilalaman ng balita ay lubos na ikinagulat ni Yeming. Si Fengshi ay nasugatan matapos makipagkita sa Azure Dragon Emperor. At siya ay walang malay. Sa kasalukuyan, ginagamot siya sa loob ng imperial na palasyo. Nasugatan matapos makipagkita sa Azure Dragon Emperor. Hindi kaya, ang Azure Dragon Emperor ang sumugat sa kanya. Lubos na nagtataka si Yeming. Kahit anong isipin niya, hindi niya maintindihan. Matapos ang ilang pag-iisip, sinabi niya, gusto kong pumasok sa Azure Dragon Imperial Palace para makita si Princess Fengshi. Tumango si Grandmaster Zhao. Ang pagpasok sa imperial na palasyo ay hindi mahirap. Ngunit kung kailan makakapasok, hindi namin kayang masiguro ang inyong kaligtasan. Ayos lang, sabi ni Yeming. Ako ngayon ay tagapagmana ng Andayang Divine Palace. Kahit ang Azure Dragon Emperor ay hindi ako basta-basta papatayin. Nang makitang hindi nila siya mapipigilan, nagsimula ng mag-ayos ang 3 Grandmasters. Sa mundong ito, walang bagay na hindi kayang gawin ng Never Begs Tavern. Nang gabing iyon, nagpanggap si Yeming bilang isang alalay ng isang Imperial Physician at lantaran na pumasok sa Azure Dragon Imperial Palace. Ang Imperial Physician na ito ay isa sa mga gumagamot kay Princess Fengshi. Hindi ito ang unang beses na pumasok si Yeming sa Imperial na palasyo. Sumunod siya sa likuran ng Imperial Physician. Lihim na nagtanong gamit ang voice transmission. Imperial Physician po, anong klaseng sugat ang natamo ng prinsesa? Narinig ni Imperial Physician po, na may apelyidong po, ang kanyang tanong at sumagot gamit ang voice transmission. Ang prinsesa ay nasugatan ng isang malakas na eksperto. Ang kanyang divine form ay malubhang na pinsala. Kahit gumising pa siya, ang kanyang cultivation ay malamang na mababawasan ng malaki. O maaaring mawala pa ang kanyang cultivation. Yumanig ang puso ni Yeming. Maaaring mawala ang cultivation. Wala bang posibilidad na makabawi? Napakaliit, maliban na lamang kung makahanap tayo ng maalamat na soul gathering pill. Ngunit ang ganitong uri ng pill ay lumilitaw lamang sa mga alamat. Hindi pa ako nakakakita nito. Habang nag-uusap, nakarating na sila sa lugar kung saan nagpapahinga si Fengshi. Isa iyong mahigpit na binabantayang palasyo. Sa labas ng palasyo, may nakasulat na, Yeming. Kahit ilabas pa niya lahat ng pera niya, hindi pa rin ito sapat. Wala siyang magawa kundi umutang sa Merit Steel. Isang sinag ng banal na liwanag ang bumaba mula sa singsing. At isang pil ang lumitaw. Muli siyang nagkautang ng halos 200 bilyong immeasurable merits. Ang soul gathering pill na iyon ay kasing laki lamang ng kuko. Malinaw na parang kristal. Kumikislap sa lahat ng direksyon. At naglalaman ng malaking halaga ng life force. Nang ilabas ni Yeming ang soul gathering pill, halos lumuwa ang mga mata ni Imperial Physician po. Soul gathering pill, sigaw niya. Hindi siya pinansin ni Yeming. Iniunat ang kanyang daliri at marahang itinuro ang noo ni Fengshi. Bamuka ang kanyang mapupulang labi, at agad niyang inilagay ang soul gathering pill sa kanyang bibig. Pagkapasok ng pill sa tiyan, agad itong naging isang mahiwagang enerhiya. Muling pinagsama ang nasirang divine form ni Fengshi. Si Imperial Physician po ay puno ng tuwa habang pinagmamasdan ang pagbabago ni Fengshi. Ang soul gathering pill, hindi lamang kayang bumuhay ng patay. Gamit ito, mayroon ding epekto ng paglilinis ng divine form. Pagkagising ng prinsesa,
Ang kanyang potensyal ay mas lalo pang tataas. Ang kanyang lakas ay mabilis ding tataas na parang hangin. Hindi na alintana ni Yeming ang sakit sa puso. Nakikita ang banal na liwanag sa paligid ni Fengxi na mas lalo pang lumiliwanag. Nagmamadali siyang nag-set up ng isang array formation para harangan ang aurang ito. Kasabay nito, nagtanong siya kay Imperial Physician Po. Ang prinsesa, agad na bang makakabawi? Opo, sabi ni Imperial Physician Po. Kapag nabuo na ang divine form, agad na makakabawi ang lakas ng martial god. Habang nag-uusap, kumikislap ang liwanag sa paligid ni Fengxi. Isang napakalakas na banal na liwanag ang bumaba mula sa langit. Sinira ang mga pagbabawal ng palasyo. Nilampasan ang array formation na ginawa ni Yeming. At direktang pumasok sa Tianling acupoint ni Fengxi. Sa isang iglap, ang aura ni Fengxi ay lalo pang lumakas. Mula sa Fatian Realm Divine Being. Sa isang iglap ay umangat siya sa Longevity Realm. Unang realm, ikalawang realm, hanggang sa ikalimang Longevity Realm bago huminto. Nagulat si Yeming, tumingin sa kalangitan, at sumigaw, "Sino ang kumilos?" Sa sandaling ito, iminulat ni Fengxi ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Tumingin siya sa kalangitan, malamig na sinabi, "Bakit mo pa ako kailangang tulungan?" Walang sumagot mula sa kalangitan. Muli siyang tumingin kay Yeming. Unang ngumiti ng bahagya, "Salamat sa iyo, nasayang ang Soul Gathering Pill, iyan ay isang kayamanan na kahit may pera ay hindi mabibili." Natutuwang sinabi ni Yeming. "Nakabawi ka na." Tumango si Fengxi. "Orihinal na ang Soul Gathering Pill ay maaari lamang ibalik ang aking martial god cultivation. Ngunit ang aking tunay na katawan, lihim na tinulungan ako." "Ang iyong tunay na katawan?" Nagulat si Yeming. "Hindi kaya, isa ka lamang clone." "Tama ka." Tumango si Fengxi. Ayaw niyang makialam sa mga usapin ng mortal na mundo. "Ngunit ako naman ay gustong mamuhay ng malaya sa mundong ito. Magkaiba ang aming landas." Nagtatakang nagtanong si Yeming. "Kung gayon, ang iyong tunay na katawan, gaano kalakas?" Matagal na siyang pumasok sa ibang sibilisasyon. Mataas ang kanyang posisyon at kapangyarihan. Sa kasalukuyan, isa na siyang 7th Longevity Realm expert. Nagkibit balikat si Fengxi. "Hayaan mo na siya, Yeming. Bilisan natin. Umalis na tayo." "Umalis? Hindi kaya, may magtatangkang gumawa ng masama sa iyo. At saka, paano ka ba talaga nasugatan?" Maraming tanong si Yeming. Iwinasiwas ni Fengxi ang kanyang manggas. At agad silang lumabas ng palasyo. Nang tumapak ang mga paa ni Yeming sa lupa, nasa isang kagubatan na sila. Ang paligid ay napakaganda. Hindi kalayuan ay may isang lawa. At mas malayo pa ay isang talon. Sa paligid, may mga bundok at tubig na bahagyang nakikita. Mga berdeng puno at mga pulang bulaklak. Napakaganda. Napakaligtas dito. Tiyak na hindi tayo mahahanap ng Divine Lord, sabi ni Fengxi. Divine Lord. Golden Guard Divine Lord, hindi naintindihan ni Yeming kung bakit sila hahanapin nito. Huminga ng malalim si Fengxi. Ang 5 dakilang emperador ng mga imperyo ay nasupil at kontrolado na ng Divine Lord. Ngayon, ang 5 dakilang emperador, lahat sila ay mga clone ng Divine Lord. Nang marinig ito, agad na intindihan ni Yeming ang ambisyon ng Divine Lord. Agad siyang kinilabutan. Ibig sabihin, gusto niyang ibalik ang 5 Elements Divine Dynasty. "Tama ka." Tumango si Fengxi. "Pagkabalik ko mula sa Lingzhou, binisita ko ang aking kapatid na emperador. Pagkakita ko pa lang, alam ko nang peke siya. Kaya hinarap ko siya. Iyang si Divine Lord, napakayabang. Hindi man lang siya nag-abalang magtago. Direktang umamin. Ngunit ang kanyang lakas, talagang napakalakas. Agad niya akong nasugatan." Nagulat si Yeming. "Ikaw ay nasa 5th Longevity Realm. Isang galaw lang niya. Nasugatan ka na." Hindi kaya, siya ay nasa 6th Longevity Realm. Ang kanyang lakas, natural lamang na hindi sapat para saktan ako. Ngunit, kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng innate divine fetus. Iyang si fetus, kahit hindi pa isinisilang. Ang kanyang divine might ay hindi masukat. Isang atake lang niya. Halos mawasak na ang aking katawan at kaluluwa, bumantong hininga si Fengxi. Kailangang mag-isip agad ng paraan para pigilan siya. Kung hindi, ang Tianyuan continent ay mahuhulog sa walang katapusang kadiliman. Wala ng araw ng kapayapaan. Ang puso ni Yeming ay kumakabog din ng mabilis. Tama nga ang sinabi ni Fengxi.
Kapag lumaki na ang divine fetus na iyon, tiyak na magkakaisa ang lahat. Pagdating ng panahon, maging ang Hautian cult o ang Chitian cult, lahat ay ganap na pupuksain. Ang Divine Lord ay magtatatag ng isang imperyo na mas malakas pa kaysa sa Five Elements Divine Dynasty. Sa ilalim ng kanyang imperial na pamamahala, lahat ng lalaban ay tiyak na papatayin. Nang maisip niyang kamakailan lamang ay nagkasala siya sa Golden Crown Prince. Mas lalo pang sumama ang kanyang pakiramdam. Ang 4 na dakilang Divine Lands, hindi sila basta uupo at manonood lang. Hindi ba? Kumunat ang noo ni Yeming. Ang bagay na ito, alam ba ng Divine Lands? Umiling si Feng Shi. Marahil ay hindi nila alam. Kung hindi, ang 4 na dakilang Divine Lands ay hinding-hindi magiging ganito kabait. Agad ikinwento ni Yeming ang mga nangyari sa Wan Shenhui. Matapos makinig, nag-isip si Feng Shi. Kung gayon, ang 4 na dakilang Divine Lands ay kinatatakutan lamang ang Divine Being na iyon. Hindi nila naisip na ang 5 dakilang imperyo ay matagal nang kontrolado ng Divine Lord. Nais niyang lumikha ng isang Supreme Divine Being. Pagkatapos ay aagawin niya ang Heavenly Will at paalisin ang Divine Lands. Agad kong iuulat ito sa andayang Divine Palace, sabi ni Yeming. Kung gayon, baka sakaling maputol natin ang mga plano ng Divine Lord. Bamantong hininga si Feng Shi. Natatakot akong napakahirap. Ginamit ng Divine Lord ang mga yaman ng 5 dakilang imperyo. Iyang si Divine Being, natatakot akong sa loob ng ilang araw ay lalabas na sa mundo. Kapag lumabas na ang Divine Being, ano pa ang magagawa ng 4 na dakilang Divine Lands? Sinabi sa akin noon ng aking kapatid na emperador, ang Divine Fetus na iyon na nahanap ng Divine Lord. Pagkapanganak pa lang ay nasa longevity realm na. Sinasamantala niya ang pagkakataon para makuha ang loob ng mga tao. Tumango si Yeming. Iyan nga ang aking kasalukuyang estratehiya. Sa kasamaang palad, ang Hautian cult ay pinipigilan ng Divine Lands at ng mga imperyo. Ang pagpapalakas, natatakot akong napakahirap. Kumislap ang magagandang mata ni Feng Shi. Nag-isip sandali. Ang Tianyuan continent noon ay payapa dahil sa balanse na nabuo sa pagitan ng mga puwersa. Mga imperyo, Holy Lands, Divine Lands, Great Sects, at hindi mabilang na mga sekta. Ngunit ang paglitaw ng Divine Fetus ay sumire sa balanseng ito. Lubos na sumang-ayon si Yeming. Kapag nasira na ang balanse, ang Tianyuan continent ay mahihirapang magkaroon muli ng kapayapaan. Ang susi rito ay ang Divine Fetus, sabi ni Feng Shi. Kung masisira natin ang Divine Fetus, mawawalan din ng lakas ang Divine Lord para sirain ang balanse. Nag-isip sandali si Yeming. Mapaklang ngumiti. Iyang si Divine Fetus, may lakas ng 8th longevity realm. Ang pagsira rito, kung ang dalawang iyon ay handang kumilos, tiyak na magagawa nila, sabi ni Feng Shi. Nagulat si Yeming. Aling dalawa? Ang isa sa kanila ay ang numero 1 sa Tianyuan rankings. Si Yuan Xiantian. Ang taong ito ay isang 7th longevity realm peerless expert. Kahit ang 4 na dakilang Divine Lands ay kailangang magpakita ng lubos na paggalang sa kanya. Ang pangalawa naman ay ang numero 1 sa Tianyuan 9 Evils. Si Shui Lingyu. Isa rin siyang 7th longevity realm expert. Ang lakas ng dalawang ito ay hindi masukat. Dati silang mag-asawa, ngunit hindi alam kung bakit sila naghiwalay. At habang buhay nang hindi nagkikita, kinakamot ni Yeming ang kanyang mukha. Ang dalawang ito ay parehong peerless experts. Paano natin sila mahihikayat kung hindi susubukan? Paano malalaman, sabi ni Feng Shi. Sakto, may kilala akong isang munting kaibigan. Maaari niya tayong ipakilala. Munting kaibigan. Sino? Tanong ni Yeming. Ang pangalan niya ay Shui Huanga. Siya ang anak ni na Yuan Xiantian at Shui Lingyu. Labis siyang minamahal ng dalawa, sabi ni Feng Shi. Agad natin siyang hahanapin. Shui Huanga, sigaw ni Yeming. Nagulat si Feng Shi. Kilala mo siya? Tumango si Yeming. Kilala ko siya, ngunit matagal na kaming hindi nagkikita. Noon, hinuhulaan ko pa ang kanyang pinagmulan. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kalakas. Ang kanyang mga magulang ay ang numero 1 mga eksperto sa Tianyuan rankings at sa mga evil gods. Kakaibang tingin ang ibinigay ni Feng Shi sa kanya. Ang ugali ni Shui Huanga ay hindi maganda. Sa pagkakatanda ko, hindi pa siya kailanman nakipagkaibigan sa sinumang lalaki.
Kahit ang mga prinsipe ng 5 dakilang imperyo ay hindi niya pinapansin. Ikaw, kilala mo pala siya. Mapaklang ngumiti si Yeming. Napagtanto niyang sa pangalan. Sila pa rin ni Feng Shi ang mag-asawa. 2 beses ko na siyang nakita. Ituring na lang nating ordinaryong kaibigan. Kaibigan lang ba? Nakangiting tanong ni Feng Shi. Kung may gusto ka sa kanya, maaari ko kayong pagbigyan. Feng Shi, sigaw ni Yeming. Ano bang pinagsasabi mo? Basta sinabi ko lang. Nagkibit balikat si Feng Shi. Sa tingin ko lang kasi. Bagay kayo. Nanlaki ang mga mata ni Yeming. Galit na sinadya siyang tanungin. Hindi ba tayo bagay? Tiningnan siya ni Feng Shi. Kapag naging martial god ka na, iyon na ang araw na magiging asawa kita. Naisip ni Yeming, hindi ba't nagpapanggap lang tayo? Bakit parang totoo na? Ngunit ang mga salitang ito ay hindi niya masabi. Kahit siya mismo ay hindi malinaw kung bakit hindi niya ito masabi ng malinaw. Nakangiti nang hindi ngumingiti si Feng Shi habang tinitingnan si Yeming. Hindi na nagpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito. Pagkasabi noon, hindi na marami ang oras. Nagtanong si Yeming, sa anong pangalan? Talaga bang papayag siyang tumulong? Kung ako ang lalapit, natatakot akong hindi siya papayag. Sabi ni Feng Shi, ngunit kung ikaw ang lalapit, tiyak na papayag siya. Mapaklang ngumiti si Yeming. Ganoon ba kalaki ang aking mukha? Mahinahong sinabi ni Feng Shi. Ang kutob ng isang babae ang nagsasabi sa akin. Iyang si Shui Huang, ikaw ang gusto niya. Ang hiling ng taong mahal niya. Iilan lang na babae ang tatanggi. Tahimik si Yeming. Siya ang gusto ni Shui Huang. Bakit hindi niya ito naramdaman? Si Shui Huang ay dapat nasa True Dragon Holy Land pa rin ngayon. Maaari natin siyang hanapin doon. Sabi ni Feng Shi. Anong ginagawa niya sa True Dragon Holy Land? Nagtatakang tanong ni Yeming. Kung pag-uusapan, siya ay itinuturing ding disipulo ng True Dragon Holy Land. Ngunit hindi pa siya formal na nagsanay doon. Ang True Dragon Holy Land, noong nakaraang taon, ay nakahanap ng isang True Dragon Egg. At matagumpay na napisa ito sa isang munting dragon. Iyang munting dragon, kasing laki lamang ng braso. Napakaamo at kaibig-ibig. Si Shui Huang ay naakit nito. Habang nagsasalita, iwinasiwas niya ang kanyang manggas. Nagbago ang espasyo. Ang mga bituin ay lumipat. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa labas ng tarangkahan ng True Dragon Holy Land. Hindi ito ang unang pagkakataon na bumalik si Yeming sa True Dragon Holy Land. Kung pag-uusapan, ang isa pa niyang pekeng pagkakakilanlan, si Long Xiaobai, ay may kaugnayan din sa True Dragon Holy Land na ito. Ang mga disipulong nagbabantay sa tarangkahan ay hindi nakilala si Yeming. Sino po kayo? Tanong nila. Mula sa kanyang storage martial tool. Kumuha si Yeming ng isang token. Ito ang kanyang patunay bilang disipulo ng Holy Land. Noon, ang token na ibinigay sa kanya ni Holy Lord Cheng Wuyai ay medyo mataas ang antas. Matagal nang hindi ginagamit ni Yeming. Hindi niya alam ang halaga nito. Nang makita ng mga disipulo ng sekta ang token, agad silang yumuko. Ang mga disipulo ay nagbibigay pugay kay Elder. Nagtatakang tumingin si Feng Shi kay Yeming. Ikaw pala ay isang elder ng True Dragon Holy Land. Ang posisyon ng elder sa True Dragon Holy Land ay pangalawa lamang sa Holy Lord at sa Grand Elder. May tunay na kapangyarihan. Natigilan si Yeming. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang ganitong pagkakakilanlan. Tumango na lamang siya. Tumayo na kayo. Alam ba ninyo kung nasaan si Miss Shui Huang? Magalang na sumagot ang nagbabantay na disipulo. Naguulat kay Elder. Si Miss Shui ay nasa Spirit Dragon Garden pa rin po. Tumango si Yeming at kasama si Feng Shi. Nagpunta sila sa Spirit Dragon Garden. Pagkaalis nila, nagtatakang nagtanong ang nagbabantay na disipulo. Ang elder na iyon, napakakakaiba ng mukha. Kilala mo ba siya? Hindi ko pa nakikita. Ngunit kung hinahanap niya si Shui Huang, malamang ay isa rin siyang naghahangad sa kanya. Iyang mga Holy Sons na iyon. Nagpapatayan na para kay Shui Huang. Kung pupunta siya roon ng ganyan. Natatakot akong magkakaroon na naman ng gulo. Haha, interesante. Kung ang elder na iyon ay makikipag-away sa mga Holy Sons, iyon ang magiging magandang panoorin. Hindi ko alam kung maalarma ba ang Holy Lord. Sa pagtatanong sa daan, mabilis na nakarating si Yeming sa Spirit Dragon Garden. Ang Spirit Dragon Garden na ito ay espesyal na ginawa para sa munting dragon na iyon. Napakalawak nito.
At sa loob, isang natural na tanawin ang makikita. Kakaunti lamang ang mga istrukturang gawa ng tao. Ang sentro ng hardin ay isang hindi gaanong mataas ngunit napakagandang bundok. Sa bundok, karamihan ay mga kakaibang bulaklak at halamang gamot, mga sinaunang puno, at maraming mga hayop na artipisyal na pinalaki. Pagdating sa hardin, nakita ni Yeming mula sa malayo ang isang munting dragon na lumilipad sa gitna ng bundok. Iyang munting dragon ay kulay berde, kasing haba lamang ng braso ng isang tao. Napakasaya. At sa bundok, may naririnig na usapan ng isang grupo ng mga tao. Akmang lalapit na si Yeming. Biglang may naramdaman ang munting dragon na iyon. Ikinaway nito ang kanyang ulo at diretsong tumingin kay Yeming. Natigilan si Yeming. Hindi kaya, natuklasan na siya nito. Swish! Isang hibla ng liogwang, flow ang light, ang kumislap. At ang munting dragon na iyon ay lumitaw na sa tabi ni Yeming. Sa kanyang katawan, malinaw na makikita ang mga pinong kaliskis ng dragon. Nakita lamang na ang kanyang mga sungay ay parang USA. Ang ulo ay parang kamelyo. Ang tiyan ay parang kabibe. Ang mga kaliskis ay parang isda. Ang mga kuko ay parang agila. At ang mga tainga ay parang baka napaka-energetic. Ang munting dragon na ito ay unang mausisang sinuri si Yeming. Pagkatapos ay inamoy ito, at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Nakangiting naglabas si Yeming ng isang Dragon Soul Grass at ibinigay ito. Ang Dragon Soul Grass na ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya ngayon. Tiyak na magugustuhan din ito ng munting dragon na ito. Gaya ng inaasahan, nagliwanag ang mga mata ng munting dragon na iyon. Isang kagat lang at nilamon na niya ang Dragon Soul Grass. Pagkatapos, masayang umikot-ikot ito sa kanya. Sabi ni Beiming, Master. Ang dragon na ito ay dapat naramdaman ang true dragon aura ni Master. Itinuring kanyang kapwa-uri, kaya ganyan siya kalapit. Tumango si Yeming. Sinabi sa munting dragon, munting kaibigan. Ako si Yeming. Makipagkaibigan tayo. Tila naramdaman ang kabaitan ni Yeming. Huminahon ang munting dragon. Pumulupot sa braso ni Yeming. At ang maliit nitong ulo ay kumukuskus pa sa kanyang balikat napakalambing. Mukhang epektibo ang Dragon Soul Grass na iyon. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa bundok sakay ng hangin. Isa sa kanila ay si Shui Huanga. Sa paligid niya ay isang grupo ng mga binatang lalaki. Marahil lahat sila ay mga disipulo ng True Dragon Holy Land. Nang makita ni Shui Huanga si Yeming, siya ay parehong nagulat at natuwa. Bakit ka na parito? Tanong niya. Narinig kong nasa True Dragon Holy Land ka. Kaya binisita kita, sabi ni Yeming. Muling tiningnan ni Shui Huanga si Feng Shi. Walang pakialam na sinabi, pati si Sister Feng ay naparito. Nakangiting sinabi ni Feng Shi. Kapatid na Huanga, matagal na tayong hindi nagkikita. Ang mga kasama nila ay hindi masaya. Si Shui Huanga ay laging walang magandang mukha sa kanila. Bakit ang bait niya sa batang ito? Ang mas nakakainis pa, ang batang ito ay may kasama pang isang napakagandang babae. May hustisya pa ba sa mundo? Kaibigan, mukhang kakaiba ang iyong mukha. Hindi ka taga Holy Land. Hindi ba? Lihim kang pumasok sa True Dragon Holy Land. Alam mo ba ang kahihinatnan? Malamig na sabi ng isa. Marami sa mga taga True Dragon Holy Land ang nakarinig na ng pangalan ni Yeming. Ngunit hindi pa nila nakikita ang kanyang tunay na anyo. Kaya hindi nila siya nakilala. Mahinahong sinabi ni Yeming. Kung nakarating ako rito, natural lamang na ito ay makatwiran at naaayon sa batas. Walang galang, sigaw ng Holy Son na iyon. Sabihin mo ang iyong pangalan. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung hindi kami magiging magalang. Nakangiti si Shui Huanga sa gilid. Nanunood ng kaguluhan. Walang anumang intensyon na mamagitin. Walang magawa si Yeming kundi ilabas ang kanyang token. Ako rin ay taga True Dragon Holy Land. Nang makita ng mga binata ang token na iyon, lahat sila ay sumigaw sa gulat. Elder, nakangiting sinabi ni Yeming. Ako si Yeming. Bihira akong bumalik sa Holy Land. Kaya hindi ninyo ako nakilala. Ngunit, ang pagkakakilanlan bilang elder ay tila hindi sapat para pigilan ang grupong ito ng mga binata. Mahinahong sinabi ng Holy Son na iyon. Ah, si Elder Yeming pala. Narinig na namin ang iyong pangalan. Hindi po ako nangangahas, sabi ni Yeming. Sinabi ng Holy Son na iyon. Ako si Zizon, isang Holy Son ng True Dragon Holy Land.
Ang mga kasama ko rito ay mga Holy Sons din. Tumango si Yeming. Mga kagalang-galang na Holy Sons pala. Ikinagagalak ko kayong makilala. Nang makitang walang magaganap na alitan. Lubos na nabagot si Shui Huanga. Umalis na kayong lahat. Gusto kong makipag-usap kay Yeming. Ang kanyang mga salita ay hayagang para sa mga Holy Sons. Ngunit lihim na patama rin kay Fengshi. Natural lamang na narinig din ito ni Yeming. Walang magawa siyang tumingin kay Fengshi. Ang huli ay walang anumang pakialam. Tila hindi narinig. Ang mga Holy Sons naman ay pawang napahiya. Pakiramdam nila ay napahiya sila sa harap ni Yeming. Hindi sila makaalis. Hindi rin sila makapanatili. Iyong si Zizan ay napapikit. Miss Shui, sasamahan ka naming maglibot sa Spirit Dragon Garden. Hindi ba't mas maganda iyon? Alis, malamig na binitiwan ni Shui Huanga ang isang salita. Namutla ang mukha ni Zizan. Akmang tatalikod na sana para umalis. Bigla siyang huminto. Nagtanong siya kay Yeming. Elder Ye, sa murang edad ay naging elder na kayo. Talagang kahanga-hanga. Ngunit, ang aming True Dragon Holy Land ay may isang alituntunin. Malinaw ba ito kay Elder Ye? Nagtatakang nagtanong si Yeming. Anong alituntunin? Sa loob ng sekta, anumang disipulo ay maaaring hamanin ang sinumang elder. Kapag nagtagumpay ang hamon, mawawala sa elder ang kanyang posisyon. At ang disipulo naman ay maaaring magkaroon ng dalawang posisyon. Elder at disipulo. At tatanggap ng kaukulang sahod, malamig na sabi ni Zizan. Muling ngumiti si Shui Huanga. Tila may nakakatawang nangyayari. Tahimik sandali si Yeming. Pagkatapos ay nagtanong. Ang pagtatanong mo ng ganyan, gusto mo bang hamanin ako at agawin ang aking posisyon bilang elder? Tama ka, mahina hong sabi ni Zizan. Ngunit nakikita kong hindi mataas ang cultivation ni elder. Marahil ay isa ka lamang martial monarch. Tama ba? Ako naman ay isa ng martial saint. Ang paghamon sa iyo ng ganito, kahit manalo ako. Hindi ito marangal. Ganito na lang. Hindi ako gagamit ng divine abilities o divine power. Gagamitin ko lamang ang pisikal na lakas para talunin ka. Nakangiting sinabi ni Yeming. Kung gayon, sige, pakiusap, magbigay ka ng gabay. Tiningnan ni Shui Huanga si Yeming. Si Zizan. Sa mga Holy Sons, nasa 3 nangunguna ang kanyang lakas. Wala ka bang problema? May problema, sabi ni Yeming. Ayokong makipaglaban sa kanya. Nagtawanan ang mga Holy Sons. Iyon ay isang tawa ng pangmamaliit. Elder Ye, ang pagtanggi sa hamon ng isang disipulo, magiging katatawanan ka ng True Dragon Holy Land. Paano hindi makikita ni Yeming na ang mga Holy Sons na ito? Dahil sa pakikitungo ni Shui Huanga sa kanya, ay puno ng galit. Ngunit hindi naman siya nagbabalak na magtagal sa True Dragon Holy Land. Kaya ang kanyang reputasyon, wala siyang pakialam. Sa harap ng pangungutya, mahinahon ang kanyang tono. Ako, bilang isang elder, kahit manalo ako, hindi ito marangal. At saka, lahat tayo ay taga Holy Land. Kapag nasaktan kita, hindi ko maipapaliwanag sa Holy Lord. Nang marinig ito ni Zizan, halos sumabog ang kanyang baga sa galit. Sinasabi mong, natatakot kang saktan ako. Tumango si Yeming. Ang isa ko pang pagkakakilanlan ay tagapagmana ng Andayang Divine Palace. Kung talagang sasaktan kita, hindi ba't magiging mahirap para sa ating dalawang pamilya? Ano? Siya ay tagapagmana ng Divine Palace. Lahat sila ay nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin. Tila nakakita ng multo. Ang Andayang Divine Palace ay ang may pinakakaunting tagapagmana sa 4 na dakilang Divine Lands. Ngunit ang lakas ng bawat tagapagmana ay pambihira. Kung si Yeming ay talagang tagapagmana ng Divine Palace. Kung gayon ang mga sinabi niya kanina ay hindi pagyayabang, kundi pagsasabi ng totoo. Anong kalokohang tagapagmana ng Divine Palace? Ako, si Dubing, ang haharap sa iyo. Isang malamig na sanggal ang narinig mula sa likuran. Tumingin ang lahat, at nakita nila ang isang binatang naglalakad na parang dragon at tigre. Noong una, nasa libu-libong hakbang pa ang layo. Isang iglap lang ay nasa malapit na ni Yeming. Ang binatang ito ay napakatangkad. Ang kanyang mga mata ay matatalim na parang kutsilyo. Bahagyang nakaangat ang gilid ng kanyang bibig. May kasamang pangmamaliit na ekspresyon. Nakatitig ng masama kay Yeming. Pagkalitaw pa lang ng taong ito, lahat ng Holy Sons ay umatras ng 3 hakbang. Tila labis siyang kinatatakutan. Pati si Shui Huanga ay bahagyang kumunat ang noo. Dubing,
Anong ginagawa mo rito? Ngumisi si Dobing. Miss Shui, sa araw-araw, ni hindi mo man lang ako tinitingnan. Ngunit sa batang ito, labis ang iyong pagtingin. Gusto ko lang makita kung mayroon ba siyang 3 ulo at 6 na braso. Ngunit sa pagtingin ko, pareho lang naman. Walang anumang kagilahil-alas na lugar. Seryosong tumingin si Shui Huanga kay Dobing. Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang makipaglaban sa kanya? Walang masabi si Yeming. Sa isip niya, sino ba naman ito? Bakit laging gustong makipag-away sa iba? Mayroon siyang importanteng gagawin. Hindi na siya makapagpigil. Sige na, gusto mong makipag-away. Hindi ba? Ngunit binabalaan kita. Kapag hindi ko napigilan ang aking kamay at napatay kita, wala akong anumang pananagutan. Lahat ng naririto, maging saksi kayo. Nagdilim ang mukha ni Dobing. Napakayabang mo. Ako, si Dobing, ang numero 1 eksperto sa mga Holy Sons. Divine Body Physique. Nangangahas kang maliitin ako ng ganyan. Seryosong tumango si Yeming. Oo, lubos kitang minamaliit. Kung hindi ka kumbinsido, halika rito at labanan mo ako. Si Dobing, bilang isang true Dragon Holy Land. Tumango si Yeming. Ang pangalan mo ay Dobing. Tama ba? Maaari kang gumamit ng divine abilities. Maaari ka ring gumamit ng saintly power. Ganyan ka na lang kumilos. Muling malakas na tumawa si Dobing. Ang kanyang mukha ay mabangis. Talagang hindi ko maisip. Ikaw na isang hamak na martial monarch. Ano ang ipanglalaban mo sa akin? Isang holy son. Ang hamak na martial soul, may kukumpara ba sa martial saint's nascent soul? Ang hamak na gangchi, paano ito may kukumpara sa walang kapantay na saintly power? Kumunat ang noo ni Yeming. Ang dami mong Saturday. Lalaban ka ba o hindi? Malakas na suminghal si Dobing. Ako, isang holy son. Isang galaw lang. Matatalo na kita. Pagkasabi nito, isang banal na liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa loob ng banal na liwanag na iyon, lumitaw ang isang anyong tao na kasing laki ng bundok. Tinakpan nito ang maliit na bundok sa likuran, napakalakas ng kanyang presensya. Iyong anyong tao ay ang Martial Saint Dobing na nag-cultivate ng nascent soul. Sa Martial Monarch stage, nag-condense ng Martial Soul. Pagkatapos umangat ang Martial Soul, ito ay magiging Primordial Spirit. Ang Primordial Spirit, kapag umangat pa ng isang hakbang, ay maaaring mag-transform sa Nascent Soul. Kapag nabuo na ang Nascent Soul, ang lakas nito ay 10 beses kaysa sa Primordial Spirit. Masasabing ang lakas ng isang Martial Saint ay hindi gaanong nalalayo sa isang Martial God. Ang pagkakaiba lamang ay ang isa ay nakapag-condense na ng Divine Form. Ang isa naman ay hindi pa. Sa harap ng pressure mula sa Nascent Soul ni Dobing, hindi nagbago ang mukha ni Yeming. Nakakita na siya ng mas malalakas na Martial Saints. Ang 2 senior brothers mula sa Andayang Divine Palace. Kahit sino sa kanila ang lumabas, kayang-kaya nilang patayin agad itong si Dobing. Kahit ganoon pa man, natalo pa rin niya sila. Bagamat hindi sila gumamit ng divine abilities. Ang mga karanasang iyon ay nagbigay linaw kay Yeming sa isang prinsipyo, martial techniques man o divine abilities. Sa esensya, pareho silang mga paraan ng pag-atake. Sa katunayan, walang pagkakaiba sa taas o baba. Siyempre, si Yeming ay hindi nagbabalak na tutuhanang makipaglaban sa kalaban. Sa huli, ang Martial Saint's Nascent Soul ay hindi madaling kalabanin. Kapag hindi siya nag-ingat, masasaktan siya. Nang lumitaw ang Nascent Soul ng kalaban, bahagya lamang siyang ngumiti. Ang Nascent Soul, gaano man kalakas, kung hindi magagamit. Anong silbi? Sinasabi mong hindi ko magagamit ang aking Nascent Soul. Malakas na tumawa si Dobing. Agad niyang ginamit ang kanyang divine sense. Nais niyang patumbahin si Yeming sa isang iglap. Ngunit, pagka-activate pa lang niya, agad siyang nahilo. At ang malaking Nascent Soul na iyon ay muntik nang bumagsak sa lupa. Hindi niya mapigil ang labis na matakot. Napangiti si Fengshi. Ang mga kakayahan ng Divine Poison Mistress, natutunan mo na rin ng husto. Kahit ako, hindi ko napansin kung paano ka kumilos. Walang hiya ka. Gumamit ka ng lason, ang puso ni Dobing ay puno ng galit. Nanginginig ang kanyang mga ngipin. Masama siyang nakatitig kay Yeming. Nagkibit balikat si Yeming. Ang layunin ng laban ay patumbahin ang kalaban. Kung anong paraan ang gagamitin, mahalaga ba iyon? Ito ay katulad ng pagkain. Maaari akong kumain ng kanin.
Maaari rin akong kumain ng karne. Maaari rin akong kumain ng prutas. Sa madaling salita, basta't mabusog. Ayos na. Bamantong hininga si Shui Huanga. Umiling. Akala ko magkakaroon kayo ng matinding laban. Hindi ko inaasahan na ganito lang matatapos. Nakakabagot. Suminghal si Yeming. Gusto mong manood ng kaguluhan? Sa hinaharap, maraming pagkakataon. Sabihin mo na, tanong ni Shui Huanga. Anong kailangan mo sa akin? Ikaw na iyan. Kung walang kailangan, hinding-hindi mo ako hahanapin. Napahiya si Yeming. Kung walang kailangan, hindi ba maaaring hanapin ng isang matandang kaibigan para makipagkwentuhan? Tigilan mo na ang Saturday. Ano ba talaga ang kailangan mo? Si Shui Huanga ay napakatalino. Malamig siyang nagtanong. Kinakamot ni Yeming ang kanyang ulo. Ang bagay na ito, medyo malaki. Lumipat tayo sa ibang lugar para pag-usapan. Tumango si Shui Huanga. Nababagot na rin ako rito. Bumalik na tayo sa bahay ko. Saan ang bahay mo? Nagulat si Yeming. Yitian Palace. Hindi mo pa naririnig, sabi ni Shui Huanga. Dapat sinabi na sa iyo ni Fengshi ang aking pagkakakilanlan. Hindi ba? Nag-isip sandali si Yeming. At naalala na nga niya. Sa malayong West Sea, may isang palasyo na tinatawag na Yitian Palace. Napaka-misteryoso. Walang nakakaalam kung sino ang nakatira sa loob. Hindi niya inaasahan na iyon pala ang bahay ni Shui Huanga. Oo, alam ko na ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong mga magulang, napakalakas nila, medyo naiinggit na sabi ni Yeming. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang sariling mga magulang. Pareho silang nawala sa gitna ng digmaan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung nasaan na. Sumimangot si Shui Huanga. Huwag mo silang banggitin. Kahit wala sila, nabubuhay pa rin ako ng napakasaya. Nakita na ni Yeming na ang dalagang ito ay nagtatampo sa kanyang mga magulang. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Bamantong hininga si Shui Huanga. Naghagis ng isang tansong barya. Ang tansong baryang iyon ay automatikong nabuo sa isang array formation. Sa isang iglap, isang puting liwanag ang kumislap. At nawala na sila ni Yeming. Naiwan mag-isa si Fengshi. Walang magawang mapaklang ngumiti si Fengshi. Maaari lamang siyang kusang mag-teleport patungo sa Yitian Palace sa West Sea. Pagkaalis ng tatlo, naiwan ang isang grupo ng mga natulalang Holy Sons. May galit sila, ngunit wala silang mapagbuntunan. Lahat sila ay labis na naiinis. Samantala, pumasok sina Yeming at Shui Huanga sa Yitian Palace. Ang Yitian Palace ay isang palasyong lumulutang sa ibabaw ng dagat. Maaari itong malayang gumalaw. Ito mismo ay isang malaking uri ng flying magic tool. Napakalakas ng depensa nito. Mula sa labas, walang espesyal sa Yitian Palace. Isa lamang itong palasyo. Ngunit pagkapasok sa loob, nakita ni Yeming ang mga lihim nito. Ang loob at labas nito ay napapalibutan ng napakalalakas na mga pagbabawal. Kahit isang longevity realm expert ay hindi tiyak na makakapasok. Pagkapasok sa loob ng Yitian Palace, ito ay isang hiwalay na mundo. Sa isang hardin ng mga bulaklak at puno, may itinayong isang pavilion. Sa sandaling ito, nakaupo si Shui Huanga sa loob ng pavilion. Ilang magagandang spirit beings ang nagdala ng mga prutas at merienda. Inilagay sa harap nilang dalawa. Pagkatapos ay magalang na tumayo sa gilid. Pagkabalik ni Shui Huanga sa kanyang bahay, tila napakasaya niya. Ngumiti siya. Narito na ang bahay ko. Pinagmasdan ni Yeming ang paligid. Hinahanap kita, sa katunayan ay may isang malaking bagay akong kailangang hilingin sa iyong tulong. Malaking bagay, tumingin si Shui Huanga kay Yeming. Limitado lang ang aking lakas. Hindi ko kayang gumawa ng malalaking bagay. Hindi kaya, gusto mong hilingin ang tulong ng aking mga magulang. Hindi inaasahan ni Yeming na isang tingin lang. Nahulaan na niya. Mapaklang ngumiti siya. Tama ka. Umaasa akong kikilos ang iyong mga magulang para puksain ang Divine Fetus na kontrolado ng Divine Lord. Hindi man lang nagulat si Shui Huanga. Iyang si Divine Lord na kumokontrol sa 5 dakilang imperyo, matagal ko nang alam. Hindi ko inaasahan na malapit nang lumabas sa mundo ang Divine Fetus na iyon. Kapag lumabas na iyon, hindi bababa sa 8th Longevity Realm ang lakas nito. Kahit kumilos pa ang aking mga magulang, hindi pa rin tiyak na masisira nila ito. Alam mo, natigilan si Yeming. Kung gayon, tutulong ka ba o hindi? Paano tutulong?
Ang gagawing ito ay mapanganib sa buhay ng aking mga magulang. Gaano man ako magmakaawa, mahirap silang pumayag, bahagyang bumantong hininga si Shui Huanga. Kaya, mas mabuting kalimutan mo na ang ideyang iyan. Kumunat ang noo ni Yeming. Talaga bang, wala ng pag-asa? Itinagilid ni Shui Huanga ang kanyang ulo. Nag-isip sandali. Oo nga pala. Ang aking mga magulang, sakto. Darating sila pagkalipas ng ilang araw. Kung may kakayahan ka, ikaw na mismo ang kumumbinsi sa kanila. Mapaklang ngumiti si Yeming. Wala siyang tiwala sa sarili niyang kakayahan. Kaya nagtanong siya, kung gayon, sinasabi mong, may iba pa bang paraan para mapuksa ang Divine Fetus? Bakit kailangang puksain ang Divine Fetus? Napakakakaiba ng ekspresyon ni Shui Huanga. Sa tingin mo ba, talagang kontrolado ito ng Divine Lord? Huwag kang maniwala, maghintay tayo at tingnan. Kapag lumabas na ang Divine Fetus sa mundo, papatayin nito ang Divine Lord. Sa isang iglap, kumislap ang isang ideya sa isip ni Yeming. Anong sabi mo? Tak-ang-taka niyang tanong. Mahina hong sinabi ni Shui Huanga. Sinasabi kong mamamatay ang Divine Lord. Sa huli, ang kokontrol sa Tianyuan Continent ay hindi siya. Sino iyon? Tinitigan siya ni Yeming. Misteryosong ngumiti si Shui Huanga. Hulaan mo. Tapos na. Abangan ang video bukas.